So, ito na po nga guys. Hawak ko na po ang Omikuji para malaman ko kung ano po ang sinasabi ng Omikuji sa akin ngayong taong 2024. Para po sa inyong kaalaman, ang Omikuji po ay isang sacred na papel na usually makikita lang po sa loob ng Buddhist temple dito sa Japan. Medyo kabado at excited po ako dahil hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ng Omikuji sa akin, kung ano magiging kapalaran ko ngayong 2024. Dahil sa kagustuhan kong malaman ko agad kung ano po ang nakasulat dito, sinabihan ko ang asawa ko kung maaari, pakitranslate agad sa akin kung ano ang mga nakasulat sa papel. Hoping na positive lang ang prediction ng Omikuji para sa akin this 2024. Ang sabi niya, hindi naman ako malas at hindi naman ako ganun kaswerte ng todo-todo. Swerte din naman daw ako, pero kumbaga nasa middle part lang ako ng lucky o pagiging lucky. Kaya wala daw problema. Huwag daw ako mag-isip ng hindi maganda dahil okay naman daw ang mga nakasulat para sa akin. So, okay na din kahit papano. Hindi man siya talaga totaling pinaka-lucky. Kumbaga nasa middle lang ako, okay na rin yun. Kailangan ko lang daw pagsikapan lahat ng gagawin ko ngayong 2024. Kaya guys, yun lang ang masasabi ko sa tinranslate ng asawa ko para sa akin. Happy na din ako kahit papano hindi siya bad luck. Dito naman po guys, sa aking pagkakaalam po, usually ang mga nagkakabit ng papel dito ay karamihan, halos lahat ay mga may prediction na hindi maganda or bad luck talaga para sa kanila. May kasabihan po kasi ang mga Japanese na kapag na-receive mo ang Omikuji mo na bad fortune o hindi magandang prediction, diyan po nila ikinakabit sa wall of metal wires para hindi na po mabitbit ng taong nakareceive ng hindi magandang prediction para sa sarili nila na hindi na nila mabitbit hanggang sa pag-uwi nila. Ako naman po, ang dahilan bakit ko naman ikinabit siyaan, may part kasi sa health and relationship na hindi ganun kagandahan ang nakasulat. So naisip ko na ikabit na lang din para hindi mag-manifest sa akin all throughout the year. So guys, ayan, pabalik na po kami dahil meron pa po kaming pupuntahan pa isang jinja. Medyo nag-aalala lang po ako dahil nga umuulan ng snow. Baka yung pupuntahan namin na kasunod na jinja, may mga snow na po ang dadaanan namin. Yun lang ang inaalala ko ngayon, kung tutuloy ba kami o hindi. Kasi medyo malayo po yun. Nasa pinakatuktok po talaga ng bundok yung pupuntahan naming pangalawang jinja. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!